Bago pa magawa ni Britney na makapag-react, ay mabilis na tumakbo si Noah paalis sa kanyang harapan. Papasok ng kwarto habang malakas na pumapalahaw ng iyak. Parang may mabigat na dumagaan sa kanyang dibdib nang marinig ang atungal ng anak. Ngayon niya lang narinig na umiyak ito sa usapan tungkol sa kanyang ama. Sinundan si Noah ni Manang Elsa at Tina na biglang nataranta. Matagal bago nakabawi doon si Britney na hindi inaasahan ang reaksyon ng panganay na anak. Napakurap na siya ng kanyang mga mata nang ma-realize na hanggang sa mga sandaling iyon ay nangungulila pala to. Si Andrea na lang ang nasa harapan niya ngayon na matamang pinagmamasdan ng mukha niya habang nahihikbi. "Me too, Mommy. I want to meet Daddy like Kuya Noah." Sumakit pang puso doon ni Britney na nadagdagan pa dahil naniniwala rin si Andrea na iisa lang sila ng ama ni Noah. Upang itago ang kanyang mga luha ay mabilis nang niyakap ang batang nasa kanyang harap. Paano niya ipapakilala si Andrea kay Kenji? Hindi niya naman ito anak at malamang ay galit pa rin ng dating asawa sa bata nang dahil akala nito ay may gusto siya sa tunay nitong ama na ngayon pa lang ay nagpapasikip na rin sa kanyang paghinga. Napahilot na siya sa kanyang sentido habang inaalo si Andrea na nagsimula na ring suminghot-singhot. "Hayaan mo kami ni Kuya Noah na makilala siya, Mommy." Si Andrea na patuloy na ginaya si Noah sa umiiyak at sa paraan nito ng pakiusap sa kanya na marahan niyang hinagod ng likod ng batang babae habang panaka-naka niyang pinapalis ng palihim ang mga luha sa kanyang muka. Bata pa ito, paano niya ipapaintindi na hindi isang daddy nila? Kung malulutas man niyang problema kay Noah, ay magiging maayos ang araw na yon na tapos na niyang painting at may panahon na siya sa kanila. Hindi rin pala dahil kailangan niyang makipag-deal sa mga anak na naghahanap na ngayon ng kanilang mga ama. "Alright kiddo, tama ng iyak. Sige, pagbalik natin ng Maynila, ay dadalhin ko kayo sa kanya. Ipapakilala ko kayo. Please stop crying. Huwag nating ubusin ang araw na ito sa iyakan lang." Desisyon ni Britney na hindi na rin niya alam kung magagawa nga ba niya yon. Ang mahalaga ngayon ay ang tumigil ng dalawa. "Can you promise, Mommy? Maybe you're just saying that to stop us from carrying." Si Noah yon. Hindi kumbinsido at baka sa malat na boses ang pagdududa sa kanyang mga sinabi. "We will meet Daddy?" Panay ang punis ng bata sa mukha ng laylayan ng kanyang damit na may mga buhangin. Kung kaya naman ang lilimahid na yon, hindi niya na natiis kaya pumunta na siya sa kwarto dahil hindi tumapatahan ni Tina at Manang Elsa kahit na anong alo ang gawin nilang dalawa. Patuloy ito sa kanyang pag-iyak na akala mo'y sobrang inapi nila. Dagdagan pa ni Andrea na mas lalong umiyak habang nakatingin kay Noah. Pangako, taas ni Britney ng kanyang isang kamay na tinignan na ni Manang Elsa at Tina na may kahulugan. "Pangako mga anak, ipapakilala na kayo ng mommy sa daddy pagluwas natin ng Manila." Doon pa lang unti-unting tumigil ang dalawang bata sa pag-iyak na binigyan ng mahigpit na yakap si Britney. "Thank you, Mommy. I love you." Paglalambing panghalik sa kanya ng dalawang bata. Inubos nilang maghapong yun sa paliligo kung kaya naman maagang nakatulog ang mga bata. Panay ang buntong hininga ni Britney habang nakatambay mag-isa sa dalampasigan, nakatingin sa madilim na kawalan ng karagatan sa kanyang harapan. Ang daming sumasagi sa kanyang isipan ng mga sandaling iyon. Ang problema ng anak, si Kenji, si Andrea, dumagdag pa sila sa problema nila ni Maki na hanggang sa mga sandaling iyon ay hindi na muling tumawag sa kanya upang kamustahin man lang sila sa Pilipinas. "Anong plano mo, Madam Britney? Ipapakilala mo na ba talaga si Noah sa kanyang ama? I mean, kay Mr. Barwell?" Si Manang Elsa na naupo sa kanyang tabi. Hindi siya nilingon ni Britney na natili pa rin ang mga mata sa malayong karagatan. Ginalaw niyang balikat. Hindi niya alam pero nakapangako na siya. Siguro kailangan niya na munang isettle ang mga papers niya bago niya pagdesisyon ng i-meet ang dati niyang asawa para kay Noah. Paano yung kay Andrea? Alam naman nating hindi siya tatanggapin ni Mr. Barwell. Hindi ko alam Manang Elsa. Sabi ko na nga ba, maling umuwi kami ng Pilipinas. Tinapik na matanda ang kanyang balikat. Halatang nakikisimpatya, nilingon na siya ni Britney. Si Maki pa, dumagdag sa mga iniisip ko. Hindi niya ako matulungang mapagaan ang sitwasyon namin. Dinagdagan niya pa yon. Sumbong niya. Open siya dito kaya hindi na bagong mag-share siya dito. Hindi pa rin ba kayo tinatawagan mula noon? Tumango siya sabay iling. Gusto niya itong tawagan kaso hindi pa niya nagagawa yung sadya niya sa bansa. Baka mamaya magtalo na naman sila kapag sinabi niyang hindi niya pa yon naaayos. Ayaw na niyang dagdagan ng isipin dahil sobrang punong-puno ng isipan niya.
Galit siya, mukhang nagalit ko yata siya kaya hindi to ang tamang panahon para tawagan ko siya. Mabait naman si Sir Maki, tsak na maintindihan ka niya kung ipapaliwanag mo lahat na naging problema. Saka hindi naman natin din sukat akalain ang mga nangyari. Kumbaga hindi natin kontrol. Muling umiling si Britney, hindi niya rin alam. Naisip niya ngayon na maling nakipagrelasyon nga ata siya. Dapat na kontento na lang siyang mahalin ng sarili at ang mga anak niya. Hindi niya na dapat pang inisip ang father figure sa mata ng mga bata kung alam niya lang na ganito rin ang magiging reaksyon nila. Oo, mahal niya naman si Maki pero mas payapa sanang buhay nila kung walang ganitong kinakaharap ngayon. Ayaw naman niyang tawagan at makipag-break ng ganitong pagkakataon at nasa gitna sila ng problema. Hindi ang pakikipaghiwalay dito ang solusyon. Papanindigan niya ang pangako magpapakasal sila nito. May suggestion ka ba na dapat kong gawin, Manang Elsa? Isinandal na ni Britney ang kanyang ulo sa isang balikat ng matanda. Hinayaan niyang malaya maglandas ang kanyang mga luha. Sobrang bigat na ng kanyang dinadala. Parang hindi na niya makakaya yon ng mag-isa. Dapat din talaga hindi na sila nagtungo sa beach na yon. Dumiretso na siyang asikasuhin ang mga document. Nakabalik na sana sila. Hayaan mo munang mag-meet si Mr. Barrowell at Noah. Matagal na panahon na rin naman ang lumipas. Hayaan mo silang magkaroon ng bonding. Bigyan mo sila ng ilang araw na magkasama. Kita mo namang sabik siya sa ama. Pinikit ni Britney mga matang hilam sa luha. Lumitaw sa kanyang balintataw ang mukha ni Noah habang umiiyak. Huminga siya ng muli ng malalim. Tama si Manang Elsa. Yun ang kailangan niyang gawin. Babalik ng Manila. Makikipagkita siya kay Althea. Makikiusap dito tungkol sa kapatid nito na baka pwedeng magpanggap itong ama rin ni Andrea at ang magiging kapalit noon ay hahayaan niya makasama nitong tunay na anak. Aasikasuhin niya ang mga kailangan niyang documents at babalik sila ng Malaysia. Pagkatapos noon, babalik sa dati ang lahat. Magiging okay na. Tungkol naman kay Sir Maki, tawagan mo siya. Pareho kayo may problema kaya mas kailangan yung bawat isa. Subukan mong pakinggan ang mga hinaing niya saka mo sabihin ang problema mo sa kanya. Give and take lang, Ma'am Britney. Sa mga sandaling iyon naman, sa veranda ng silid ni Kenji sa mansyon ng mga Barrowell ay tahimik na nakaupong lalaki sa kanyang wheelchair. Habang nakatingala sa kalangitan, dinadama niya ang lamig ng hangin. Masaya niyang binabalikan sa kanyang isipan ang ilang araw na nakasama niya ang kanyang anak. Masaya siya kahit na hindi siya nito kilala. Kakatapos lang ng tawag niya sa caretaker ng rest house at sinigurado nitong ibinigay niya ang envelope na pinabibigay ni Kenji sa anak na bahagi ng regalo niya. Hindi lang yun, paniguradong nabasa na rin ng kanyang dating asawa ang pinapabigay niya sulat. Opo, Mr. Barrowell, naibigay ko po sa kanila kanina ng kapatid niya. Dismayado nga pong mukha nila. Maraming salamat kung ganon. Sad niya at hindi na nag-react sa dinugtong nitong reaksyon ng bata. Hindi na siya nanghingi pa ng ibang details. Basta na lang sinabi nitong naibigyan niya na ay ibinaba na niya ang tawag. Maraming bituin ang langit ng gabing iyon, ngunit hindi niya magawang makita sa dami ng mga streetlights ng syudad na tinalo. Ang kinang ng mga iyon sa pisngi ng langit. Mas maliwanag yun na makikita kumpara sa kinang ng mga bituin na nilalamon lang sa kaunting bahagi ng kadiliman ng lugar. We will meet again, Noah. Sisiguraduhin kong muli tayo magkikita. Babawi ang daddy sa'yo. Gumuhit ang mapaklang ngiti sa labi ni Kenji matapos niyang mahinang sabihin iyon sa kabila na magandang naging resulta ng check-up niya. Sinabihan siya ng doktor na kung magtutuloy-tuloy pa siya at magiging masigasig, hindi magtatagal ay paunti-unti siyang muling makakalakad. Maaaring bumalik ang dating lakas ng mga binti. Kapag nangyari yon, hindi na siya mahirapang magpakilala pa sa anak. Good news, Mr. Barrowell. Mas malaki ang improvement ng mga muscles mo ngayon. Huwag ka lang mawala ng pag-asa dahil ang ibig lang sabihin nito ay meron ka pang pagkakataon na bumalik sa dati. Ang tanging kailangan mo lang ay motivation at huwag mong sukuan kung anong nasimulan mo na. Yun lang ang naintindihan ni Kenji dahil na-excite na rin siya sa sigla ng boses ng kanyang therapist. Inilihim niya yon, hindi niya sinabi na maging sa kanyang kapatid. Sinabihan niya rin ng kanyang caregiver na itiko mamalaki nitong bibig. Gusto niyang sorpresahin ng kanyang mga magulang at si Odessa. Mr. Barrowell, hindi pa po ba kayo matutulog? Untag ng caregiver niya sa gilid na hinihintay siya. Nilingon niya ito na nakalimutan niyang kasama niya nga pala doon. Matutulog na, tulungan mo na akong pumunta sa aking kama. Nagsuggest ang therapist niya na dalasan niya pa ang punta doon para mas mapadali ang gusto niya.
Kung dati may bilang ng araw sa isang buwan ang pagtungo niya doon, ngayon ay sinuggest na kung maaari ay 5 hanggang 6 na araw sa isang linggo na gagawin niya na yon. Ibig sabihin ay mababawasan noon ang oras niya sa pagpipinta dahil tututukan niyang sarili niyang kalusugan ngayon. Sige po Mr. Barwell, lapit nito upang itulak na papasok ang wheelchair niya. Paglapat ng likod ni Kenji sa kanyang kama ay muli niyang binisitang mukha ng anak na si Noah sa isipan. Ito na lang ang gagawin niyang inspirasyon upang mas mapadali pang gagawin niya. Oras na makaya na niyang makalakad, mag-aahit siya ng balbas at ipapakita niya sa anak kung sinong daddy niya. Magagawa na nilang dalawang lahat kapag nangyari ang matagal ng pangarap. Muling makalakad. Gagawin to ni daddy para sa'yo, Noah. Para sa'yo, anak ko. Kung nakahiga na si Kenji ng mga sandaling iyon, si Britney naman ay hindi pa. Nasa dalampasigan pa rin ito kahit na nangangatal na ang buong katawan ng dahil sa hatid ng lamig na mas lumakas sa simoy ng hangin. Ilang beses niyang sinulyapan ng cellphone matapos na buhayin yon. Hinihintay niyang reply ni Maki. Nag-send siya dito ng message na kung pwede silang mag-usap ngayon ay mag-reply siya dito. Yakap ang dalawang tuhod ay nilingon niya ang isang maliit na envelope na iniwan ni Manang Elsa sa tabi. Pinabibigay daw yon ni Mr. Mustache sa kanya na walang iba kung hindi si Kenji. Wala siyang lakas na buksan iyon upang makita kung anong laman nito. Pinapangunahan siya ng takot. Wala siyang idea kung ano to. Nang salatin naman niya ay hindi niya mahulaan. Muli siyang huminga ng malalim para kumuha ng lakas ng loob na tignan na kung anong laman ng envelope ng tahimik na rin ang kalooban niya. Paano ko malalaman kung magiging duwag ako at hindi ko titingnan? Dinampot niya na yon at binuksan. Hinugot niyang laman na kagad nahulog sa kanyang paahanan. Sulat kamay yun ng kanyang asawa at isang ATM card na kilalang kilala ni Britney kung anong klaseng card ito. Limitless. Kakaunti lang ang mga nagmamay-ari noon na walang limitasyon kung gagamitin kahit saan. Nanginginig ang isang kamay niyang binuklat ang sulat ni Kenji na sa pangalan pa lang niya ay hindi maunawaan ni Britney kung bakit nasasaktan siya. Para kasing naririnig niya ang malungkot nitong boses. Britney Joanna Digia, kamusta ka na? Gusto sana kitang makausap pero natatakot ako muli mo kong takbuhan. Hindi na ako gaya ng dati. Hindi na ako masamang tao gaya na natatandaan mo noon. Gayon pa man ay wala akong karapatan na diktahan ka sa gusto mong gawin sa buhay. Sumulat ako para sabihin sa'yo na humihingi ako ng pasensya sa lahat ng mga nagawa ko sa inyong mag-ina. Alam kong huli na, late na para makabawi ako pero ito lang ang alam kong paraan nang sa ganon ay gumaan ang aking pakiramdam. Gamitin yung mag-iina ang card na ito kahit magkano pang kunin nyo. Ipasyal mong mga bata, i-treat mo ng mga laruan ang mga bata. Hindi pa naman huli ang lahat para doon, hindi ba? Kaya ko pang makabawi kay Noah. Isama mo na rin si Andrea bilang pangbawi sa mga kasalanan ko sa mga magulang niya. Alam kong hindi yan sapat na kabayaran sa mga nangyari pero kahit dyan ay makabawi man lang ako sa anak nila. Hindi ko na patatagalin pa ang sulat. Pasensya ka na kung sinamantala kong mga nakaw na sandali upang makasama ang aking anak. Huwag kang mag-alala, hindi pa rin naman ako nagpapakilala sa kanya. Sapat na sa akin yung mga sandaling naririnig kong malalakas ng halakhak at mga kwento niya tungkol sa daddy niya na itinatak mo sa kanyang utak. Napakabuti mo, Britney. Napalaki mo siya ng wasto. Sobrang proud din ako sa'yo dahil hindi ka sumuko. Kayong dalawang naging inspirasyon ko para araw-araw na lumaban. Araw-araw na gumising pa at araw-araw na muling tumanaw na meron pang pag-asa. Huwag kang mag-alala, hindi ako manggugulo. Eksena at papagitna. Palagi sana kayong mag-iingat. Kenji. Nabanggit ni Noah kay Kenji ang tungkol sa pagkakaroon ng kanyang ina ng boyfriend sa katauhan ni Maki na tinatawag nilang Tito Maki. Masakit yun kay Kenji pero hindi na talaga niya ginawang big deal. Kagaya ng pagtanggap niya ng kapalaran niya noong naaksidente siya, maluwag na tinanggap niya na rin yun. Wala na silang second chance pang dating asawa. Kilala niya ito, hindi ito nagmamahal ng iba kung mahal pa siya. Isa pa sa lahat ng mga nagawa niyang kasalanan, malamang hindi na siya kamahal-mahal. Hindi maampat ay sunod-sunod na nahulog ang mga luha ni Britney, pababa ng kanyang magkabilang pisngi na para bang sobrang apektado siya sa mga pinagsasabi sa sulat ng dati niyang asawa. Wala naman itong sinabing pagbabantaan siya o ang anak na kukunin sa kanya, pero umaapaw naman ang emosyon niya nang dahil sa mga sinulat nito. Matagal na noong huli siyang umiyak nang dahil kay Kenji. Sa tagal nga noon hindi na niya matandaan pang pakiramdam, ngunit ngayon naman na umiyak siya.
Buhos ang kanyang mga luha na tila ba naipon ng maraming taon ng kinikimkim niyang luha. Ano ba? Bakit ba ako naiiyak? Wala naman siyang sinabing masama. Nagbigay lang naman siya ng card dahil siguro hindi niya alam na suportado ng family niya si Noah. Pinalis niya mga luha nang makitang nag-appear sa screen ng kanyang cellphone ng pangalan ng nobyong si Maki. Kinlaro niya na muna ang kanyang boses sa pamamagitan ng ilang tikim bago niya ito pinagpasyahang sagutin. Ayaw niya kasi itong mag-alala kapag narinig ang boses niyang malat o kung hindi naman ay basag. Hello? Pagaw ang boses niyang sagot sa tawag kahit papilit niyang itinatago yon. Babe, I'm sorry. Late ko nang nabasa ang mga message mo ngayon. Cool na sagot ni Maki na para bang wala silang pinagawayan noong nakaraan. Yung tipong nagawa nitong kalimutan agad na nagtalo sila at may hindi na pagkasunduan. Tapos mo na bang mga nilakad mo dyan? Hindi ko pa nga napupuntahan at nasisimulan, pag-amin niya sa kanya. Hindi niya magawang magsinungaling dito dahil magagalit to kapag nalaman pa yon. Okay, where are you? Bakit ganyan ang boses mo? Umiiyak ka ba? Kamusta mga bata? Ayos lang sila, hindi ako umiiyak. Nasa tabi ako ng dagat kaya parang basag ang boses ko. Nagliwaliw lang kami sandali dito. Pabalik na rin kami ng Maynila ng mga bata bukas. Hinintay niyang magalit ito at pagsalitaan siya ng kung ano-anong sumbat pero hindi yun nangyari. Wala siyang narinig sa lalaki. Okay. Narinig niyang malalim na buntong hininga ng kanyang kasintahan sa kabilang linya. Kalmado to pero deep inside ay alam niyang masama pa rin ang loob nito sa kanya nang dahil sa huling pag-uusap nila. Hindi lang nito ipinapakita. Magaling itong magtago na kada away nila noon kahit malit na bagay ay palagi nitong pinapalagpas at hindi binibig deal. Napaka-matured niya. I am sorry for the last time na nag-react ako ng hindi akma. Aaminin ko, masyado ako naging OA noon, Maki. Trauma kasi ako. I know, kalimutan mo na lang yon, tapos na eh. Sorry din kasi napagtasan kita ng boses. Sobrang problemado lang din ako noon. Namuunang muli ang mga luha ni Britney. Sobrang nagigilty na siya ngayon. Kausap niya nga ito pero ang mata niya naman ay nasasulat naman ni Kenji na muli niyang pinasadahang basahing muli mula umpisa. Naluluha siya sa sulat at hindi dahil sa miss niya na si Maki. Habang nakatitig sa mga salitang nakalagay at naroon ay parang pinipiga ang puso ni Britney. Nang dahil dito. Okay, bukas luluwas na kami ng Manila tapos asikasuhin ko ng papers para makabalik na kami ng Malaysia. Let me know kung kailan ang flight niyo pabalik. Susundin ko kayo sa airport. Hindi na kami makakasunod dyan ng mga bata. Sige, ayos ka lang ba? Pinili ni Britney na huwag na usisain ang dahilan ng desisyon niyang huwag sumunod sa kanila. Yup, 90% ng problema sa fishing vessels ay solved na. Pero kasi kakalabas lang din nila Caleb at Chloe ng hospital kaya next time na lang ang bakasyon kahit nagustuhin ko man. Nabitawan ni Britney ang sulat at napaayos ng upo. Pagdating sa mga bata ay biglang napapraning siya. Marahil ay dahil sa isa siyang ina at may soft spot din sa kanyang puso. Ang mga anak ng kasintahan niyang napalapit na ng gusto kaya ganito siya. Bakit? Ano nangyari sa mga bata? May blood infection si Caleb, tapos si Chloe naman ay nagka-diarrhea. Hindi ko nga ma-imagine kung paano ko kinaya na pagsabay-sabayan silang harapin. Kaya napagsalitaan din kita noong panahong iyon ng masasakit na mga salita. I apologize. Umahon ang pag-alala ni Britney. Lalo pang nagilty na nagtampo siya sa nobyo. Hindi lang yon, nagre-rebelde pa siya dito at walang paalam na nagtungo ng beach dahil ang buong akala niya sinadya ng nobyong awayin siya noon. Oh my, bakit hindi mo sinabi sa akin, Maki? Bakit sinolo mo lang ang problema? Kung sinabi ko sa'yo yon, malamang nagkukumahog ka na pauwi dito. Sayang ang effort mo na pumunta dyan. Don't worry, okay naman na sila ngayon. Hindi mo na kailangan mag-alala pa. They are safe and fine na. Bukas mag-video calls na lang kayo. Hindi na rin nagtagal ang usapan nilang dalawa dahil sa parehong maaga pang lakad nila kinabukasan. Agad na rin na nagpaalam. Take care, babe. Ikaw din, Maki. Pagbalik na si Lida hindi mapakali si Britney kung kaya naman hindi siya makatulog. Hindi na naman ang dahil yon sa kasintahan o sa mga anak nito kung hindi binulabog siya ng sulat ni Kenji sa kanya. Muli niya itong binasa, ilang ulit-ulit pa. Ninanamnam ang bawat salita dahil para bang ang gumawa ng sulat na yon ay ang Kenji na sobrang minahal niya noon. Puno ito ng pangunawa na tumatagos sa kanyang puso. Hindi niya na namalayan pa kung anong oras na siya natulog. Nagising na lang siya sa mga anak niya na bihis na at ready ng lisanin ng beach resort.
dahil nasabi na rin naman niya sa mga ito nang di na nalilisanin ng Long Beach kinabukasan. Siya na lang ang kanilang hinihintay para kumain at tumakalis na rin sila ng lugar. Manang Elsa, what if lakarin ko muna yung Senomar tapos bukas na yung pagbabago sa apelido bago ako makipagkita kay Althea? Tanong niya at hingi ng opinyon sa matanda na makailang beses din ang pinag-isipan. Isa kasi na kailangan yun sa mga requirements eh. Ikaw ang bahala, Madam Britney. Kung saan ka makakagaan, alin man dyan na ikaw nang bahala. Ano kayang mangyayari matapos mabasa ni Britney ang sulat ni Kenji? Dahil kaya dito'y magbago ng tingin niya sa dating asawa? At magawa na kaya niyang ipakilala kay Noah ang ama nila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.